taga-isla po. Pero nandito sa Surigao yung conditioning area natin, nasa rooftop po. Ayan, nasa ibabaw ng bahay. Kakaibang manukan ito mga kaibigan. Hello, what's up mga katoka? Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa ating segment, Kwentong Backyard. Ngayong umaga po ay nandito tayong sa Nueva Extension, Surigao City, Barangay Taft. At bibisitahin natin ang isa sa mga backyard breeder po na kilala dito sa Surigao City. Yan po yung kanyang roof yard. Nasa rooftop po yung kanyang manukan. Kaya kwanto, kakaiba. Kaya let's go, samahan niyo po ako. Makakapanayam natin ang isa sa mga kilalang backyard breeder dito po sa Surigao City, si Boss George. Yan, Boss, pakilala ka muna. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Boy George ng Paonggim Farm, isang backyard breeder po na taga-isla po. Pero nandito sa Surigao yung conditioning area natin, nasa rooftop po. Ayan, nasa ibabaw ng bahay. Kakaibang manukan ito mga kaibigan dahil nasa rooftop po yung kanyang manukan. Napagtaguyod niya pa rin ang pagiging backyard breeder. Grabe mga katoka, lahat ng preparation sa pag-alaga ng manok, siya na po lahat. Mula breeding, paghanda, pag-immunize, Lahat to. pati pag ganyan, no? Alam niyo na yung pag ganyan ba? Siya na po lahat. Sir, ito, may tanong lang po ako, sir. Bakit po tinawag na Paonggim Farm? At ano yung paong? Yung Paonggim Farm po is yung farm ko nasa harap po ng nasa harap ng dagat. Then doon sa area namin sa isla, yung paong, Para magbantilis? bantilis. Malaki Yun ang tawag sa isla, yung paong. Siguro naisipan ko na, matibay ito na pangalan. Ayan, no? Famous yun sa lugar namin. Pag sabihin mo na, nasaan si nasa paong, puntahan mo. Alam mo na kung saan yung paong. Ayun. Yun, kaya paong. Kaya, ayan. So, yun po yung meaning. At so, sir, kumusta naman po yung record natin sa Paonggim Farm? Medyo mabuti sa awa ng Diyos. Siguro nasa 75% ang winning. Grabe, galing, no? Napaka-humble, no? Hindi sa palumayabang. Diba? Napaka-humble, sir. Hands-on lang tayo kasi na tayo breeding. Hands-on. Bali, ikaw lahat, sir. Ikaw lahat nag-breed. Mula breed. Ako nag-breed. Tapos Paghanda, ikaw pa rin. dito ko ni-breed sa Surigao. Pagkatapos ng pagkatapos ng mga vaccine, lahat vaccine hanggang mycoplasma, lahat ng vaccine. Pinapadala ko na doon sa isla. Pinaano sa rinse. Papasalamat tayo kay sa nagalaga sa mga manok natin sa isla, kay Ramir Alsong. Ayan. Alsong, magandang umaga sa iyo, sir. Boss, napansin ko lang dito sa mga manok mo, parang equal ba? Meron din mga white-legged at saka meron din pong dark-legged. Anong mas hilig mo, boss? White or dark? Kinukumbine ko sila, dark at saka white legs. Hindi ka mabalik sa maputi na pa? Bira lang. Mas gusto ni Boss George yung mga dark talaga. Kasi nakikita ko dito halos dark-legged po yung makli ay puro hatches ang manok ko. Kasi pinasukan ko lang ngayon ng roundhead. Okay. So, ayos din po. Makakaiba talaga yung tipo natin mga nagmamanok, Merong iba gusto puti yung paa, dilaw yung paa, at meron din pong dark-legged, katulad ni Boss George. So, paano mo po napagkakasya yung pagmamanok at saka negosyo? Ganito kasi yun. Pagising ng 4 AM, nandito na kagad ako sa taas. Scratch. Ano mo na yung oras na yan? Scratch ng 4 AM. Hati-hatiin mo na hanggang dapat before 7 AM tapos na ako. Papunta na ako sa tindahan. Nakapag-scratch na ako, nakapagpagalaw kung anong gusto kong gawin. Lahat ginagawa ko na yan pag naganda. Grabe, napakasipag ni Boss George. 4 AM pa, dapat gising ka na. Yan. Pero ang pagpapahinga mo, sir, paano mo na ma-manage? Nakakapagpahinga ka pa doon? Hindi naman masyado hindi naman may lights lang naman talaga ako mapagalaw ng manok. At saka doon sa tindahan, medyo makapahinga tayo paghapon, umaga lang medyo busy. Ay nga pala, yung tinda pala ni Boss George, kung sa mga taga Surigao City o sa mga taga Isla po dito, meron po siyang munting construction supplies, construction supplies, mga semento, mga bakal, mga yero. So sa mga gustong sa kanya na kayo mag-inquire. Sir, itong mga materials mo dito, sir, paano mo hinahanda? Dahil nandito ka sa rooftop, sir, masyado. Alam ko, medyo mainit dito kasi nasa taas, Paano mo siya pinaghahanda, sir? At ano yung mga preparation para sila hindi ma-stress pag mainit yung panahon tsaka malamig? May tayo, may scratch box, flying pins, may munting roida. Ito. At may battery kids. Nandito na lahat. Brother, mga resting feet, resting tool, meron. Ayan. Pag dito, hindi sila, inahanda ko sila ng feeding lagi. With feeding? Sa ibabaw. Tapos yung ceiling ng may kisame.
Ayun. Ano naman, Teka lang, ilalagay teka lang, talaga ng pakita lang kisame natin. sa flying pins nila. So, sabi ni sir, ang ceiling daw may kisame. Yan po, oh. Medyo malamig yan. Hindi masyado mainit. Hindi masyado init na Oo. grabe. Hindi basta-basta dito pagkagawa. Ang mga itong lupa, inaakyat pa namin dito sa taas. Kudos sa mga tao ko na mag-akyat. Oo. Pero pinatambakan mo na to sir, itong lupa dito. Ito sa Ruida, importante kasi sa pagmanok ko. Sa nakita ko, napaka-importante itong Ruida. Malaking bagay ang Ruida. Tandaan nyo yan. Pailaw, palakad-lakad. Hindi naman bago sa lahat halos nakikita. Salamat pala sa mga mentors na akin. Attorney Ryan Abrenica pala ako, batch 50. Ayun, no? Sisishare ko sa inyo itong yung design ko sa pins. Adjustable yung rose, yung arrow rose natin. Ay, yung hapunan. Kung, Ayun, no? Bali ito po mga katuka, pwede yung baba, pwede taas. adjustable daw. Itong dapuan, maaari niyang ilagay sa gitna, sa baba, at sa pinakamataas. Bali nalilipat po to. Napakagandang setup po ng isang playpen. Pinapakita natin sa inyo para magkaroon po kayo ng idea. Sakaling meron pong mga gustong gumawa at gumaya po ng paraan na to, ito yung dapuan niya. Nasa taas, pwede nyo ilipat dito. Ito naman naka-circle po para nilalagay lang po yung kahoy. Yan, bunot lang, binubunot. Yan, movable po siya. Ayan po, oh. Bunot ng bunot lang, parang ito yung maga lang po siya. What? I'm out, man. Bunot ng bunot lang. May nag-glimlim dyan, nag-glimlim. Ito yung kanyang... Ito boss, anong din boss? Yan ang pang-process ko na yan ang talagang baseline. McLean Huts ng Wild Foot Gym Farm. Grabe talaga, hanga ako sa kuan mo boss, sa dedikasyon mo sa itong pasyon natin na pagmamano. Kahit napaka-alanganin po yung kanyang area kasi nasa rooftop po siya. Pero ginawa talaga ni Boss Jules ang paraan na kanyang makakaya para lang ma-sustain yung kanyang pasyon sa pag-alaga ng manok. Walang imposible pag mahal mo ang ginagawa mo. Kaya kahit nasa taas man ang kanyang manukan, kaya niyang bumaba upang makipagsabayan. Boy George, at ito ang kanyang kwentong backyard. Sobrang napakarami tayong nalaman kay Boss George. Maraming salamat Boss George. Dapat pag dito tayo pumasok sa vision, parang dapat lagi tayong open-minded. Oo, tama. Boss George, meron kaming munting handog kahit ilan lang po ito. Sana makatulong ito. Frozen Sea. Itong Zeromite, palagi natin itong ginagamit sa ating pagpapaligo ng manok. Ayan. Salamat po. Ito po yung gamit natin palagi pala. Nandyan na may stock na Zeromite. Ayun. Maayos to sa manok. Zeromite ang ginagamit ko panligo. Salamat, Excellence. Sana Salamat po masubukan. sa LMB. Ayan. Maraming salamat sa subukan Excellence. natin, Sa kanilang suporta po sa ating mga backyard breeder at saka sa lahat ng mga nagmamano. Binabati ko pala yung asawa ko sa tiwala at saka suporta na pinabayaan lang ako dito sa taas kung anong gagawin. Binabati ko pala yung mga taga-alaga natin ng manok sa isla, si Ramer Alsong, salamat sa effort. At saka binabati ko rin yung ilan ng mga financier natin na nagtiwala sa manok natin. Shoutout po kay Eric Caranzo, kay Ramil Manlangit, at saka sa ating mga kumpare dyan na napakababait, kay Pare Jigars Corneta, at sa ating igsoon na si Christopher Nigapatan. Igsoon, maraming salamat sa suporta nyo. At sa lahat po ng mga subscriber ko po, maraming salamat po sa inyong suporta at walang sawang panonood na aking mga videos. Thank you po at God bless. Dito po nagtatapos ang ating segment na kwentong backyard ni Boss George. So maraming salamat Boss George Salamat, sa inyong boss. Salamat. pagpaunlak at saka pagbigay sa amin ng pagkakataon na makabisita kami sa inyong napaka-simple at magandang backyard. Salamat sa mga nagtapos ng video ito. Sa mga hindi po nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. Kasama ng ating kaibigan na si Remil Vlog. Subscribe niyo po yung kanyang YouTube channel din. Shoutout po sa lahat ng mga nagpapa-shoutout at mga kaibigan po natin, mga backyard breeders. Hanggang sa muli po, mag-comment po kayo. Baka kayo po yung ating sunod na kwentong backyard.